At sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney J.B. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban. Attorney, good morning. May aga, Jade at Admar pumuli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Mayong aga, Jade and Admar. Mayong aga sa lahat ng nanonood ng SMNI. Opo. Attorney, unahin ko lamang po itong nangyari kahapon na itong ang paglalabas nga ng arrest warrant laban kay Attorney Harry Roque. Gusto ko lang malaman yung proseso. Kasi nga, alam natin na nag-apply po itong si Attorney Harry ng asylum dyan po sa the Netherlands. Paano ito makakaapekto na ngayon ay kinansila po ang kanyang pasaporte at may warrant of arrest nga siya? Paano ito makakaapekto doon sa kanyang asylum application dyan po sa the Netherlands? Walang koneksyon po ang political asylum application ni dating kalihim Harry Roque sa pagkansela ng kanyang passport. Kasi independent process yung pagkuha niya ng political asylum. Tandaan natin, doon dati nakatira si Joma Sison at matagal na hinabol ng gobyernong Pilipinas si Joma na maibalik sa ating bansa para harapin ang kanyang mga kaso, pero hindi siya ibinalik ng the Netherlands. So sa sitwasyon ngayon ni Attorney Roque, yung sa pagkakaalam ko at nakita ko yung kanyang interview, sabi niya yung point of entry niya sa Europa ay sa Austria. Yes. Pero sa ngayon o kahapon, nung lumabas yung balita, nandun siya sa the Netherlands. At paalis na siya ng eroplano papuntang Austria. Pero yung sabi niya, kaka-opera lang sa kanya sa the Netherlands, parang 2 operasyon yung nangyari sa kanya na medical, at pinayuhan siya ng kanyang doktor na hindi safe to travel for him. Pero nung nandun siya sa immigration, parang chinek up rin siya ng authorities ng the Netherlands at yung sabi, pwede siya mag-travel. Sabi niya, sinunod niya yung direktiba ng the Netherlands na dapat pumunta siya sa Austria kasi doon yung point of entry niya. So hindi totoo na inaresto na siya kahapon, no? Yes. Yan ay sabi mismo ni Attorney Roque. So yung nangyari sa kwento ni Attorney Roque is nung pasakay na siya sa eroplano, parang yung kapitan, no, ng eroplano, which is the officer in charge, kung sino man ang pwede mag-travel o hindi, siya yung last officer in charge. Tinanong siya, ano ba yung totoo? Pwede na ba siyang mag-travel? Kasi 2 opinion. Yung personal doctors niya nagsasabi na hindi siya pwede mag-travel. Yung sabi naman ng physician ng the Netherlands, pwede siya mag-travel. So sinabi ni Attorney Roque na mas piniprefer niya na pagkatiwalaan yung mga doktor niya na personal. So dahil sa rasong ganyan, siya ay pinababa sa aeroplano at sa alam ko, nandun pa rin siya sa the Netherlands. At ako'y, kasi nakabisita ako sa the Netherlands, no? May mga kaibigan tayong Pilipino doon. Nagtanong ako kahapon kung totoo bang inaresto na si Attorney Roque, at yung sabi sa akin, no, ng kakilala ko doon, ay hindi totoo. At si Attorney Roque sa pagkakaalam niya ay nasa the Netherlands pa rin. Opo. So kung gugustuhin man ng gobyerno ng Pilipinas na damputin o arestuhin itong si Attorney Harry Roque, ay hindi po nila maaaring gawin po iyon, Attorney, dahil ongoing po ang proseso ng kanyang asylum application. Tama ho ba yun? Yes po. Matagal pa yun, no? Gaya yung nangyari sa atin dito kay Tatay Digong. Kung hindi sinurrender ng Philippine government ang kanyang karapatan, no? Ay hindi makukuha ng Interpol si dating Pangulong Duterte. Gaya rin kay Attorney Harry Roque,
kung sa tingin ng the Netherlands ay dapat pairalin ang kanilang internal na batas sa political asylum seekers at kasama pa sila sa European Union, no? So nirerespeto nila yung kanilang proseso na dapat yung magdidesisyon kung tatanggapin ang political asylum application ni Attorney Roque ay ang Austria. Kasi yan yung parang nagbigay ng visa sa kanya. So, yan yung tama pala. Kung sinong bansa yung nagbigay ng visa, hindi yung point of entry. So, yung nagbigay ng visa, sa pagkarinig ko sa interview kay Attorney Roque, ay Austria. So, dapat Austria yung magdidesisyon kung pagbibigyan siya ng political asylum. Pero yung application po niya na inihain niya doon sa the Netherlands ay may visa pa rin po yun, attorney. Inilipat lang doon sa Austria, tama ba? Tama. Yan yung yung pagkakaintindi ko, no? Kasi ibang batas yung umiiral sa the Netherlands at sa European Union. Yung sa aking analysis ay base lang sa narinig ko sa interview ni Attorney Harry Roque. At nung wala pa yung warrant na yan o o yung hindi pa nakakansela yung kanyang passport, nung isang event doon sa the Netherlands, nagkita kami ni Attorney Roque at tinanong ko siya sa kanyang kalagayan niya. At yung sabi niya naman niya ay ongoing ang proseso ng kanyang application for political asylum. Matagal pa yan. Kasi kung kahit i-deny siya, pwede pa siyang mag-apela. No? At sa pagkakaalam ko, maraming Pilipino doon na nagkakaisa na gusto siyang tulungan kasi na monitor nila yung mga nangyayari sa bansa. Opo. At sabi ni Attorney Roque, bakit siya kakasuhan? He was just acting as a lawyer for a client, no? So, ang abogado ba ay kakasuhan sa kanyang pagsiservisyo lang sa kanyang kliyente o sabay, no? Pag sinabayan niya ang kanyang kliyente, pumunta at magtanong sa isang government office. So, yun ba ay sapat para maakusahan ang isang abogado? Pag nagkaganon, delikado na pala ang legal profession. Delikado pala ang mga trabaho namin bilang abogado. Kasi kung kami mag-aabogado sa isang akusado, baka pati kami ikukulong dahil ginagampanan lang namin ang aming trabaho. So yan yung sinabi sa akin ni Attorney Roque na yung kanyang pagkasangkot sa issue ng Pogo ay dahil ginagampanan niya lang ang kanyang trabaho bilang abogado. Po, kanina nabanggit po ninyo matagal. Gaano ho ba katagal yung proseso ng aplikasyon po ng political asylum, attorney? Tumatagal po ba ito ng 1, 2, 3 o higit pang taon bago po ito madidesisyonan ng isang bansa tulad po ng Austria o the Netherlands? Well, meron pa silang Korte Suprema. So kung yung kanilang government office ay may isang desisyon, pwede pa itong maapila sa appellate courts nila all the way to their own Supreme Court. At kung Europa naman yung sangkot, baka sa European Union pa ito aabot, no? Matagal, walang kontrol ang Pilipinas kung anong gustong gawin ng the Netherlands, ng Austria, ng European Union. Yan rin yung nangyayari sa atin pag kinuha na yung jurisdiction over the body of the person, no? So gaya kay Pangulong Duterte, kinuha na, no, ng ICC yung jurisdiction over his person dahil voluntarily sinorender ng sarili nating gobyerno si dating Presidente Duterte without going through our domestic court process. Kahit
in the future, yung Philippine government gusto nang ibalik si dating Pangulong Duterte, baka mahirapan rin tayo kasi hindi yan automatic. Separate process yan. So it's the same thing, no? With Attorney Roque, dadaan yan sa pagsusuri, pag-aaral ng bansa na nagbigay sa kanya ng visa, at kahit yung the Netherlands, nirerespeto niya ang kanyang relasyon sa European Union, sa mga bansang nasa loob ng European Union. So that's why voluntaryo nga nilang dadalhin, pinapaalis si Attorney Roque papuntang Austria. But si Attorney Roque, siya mismo nagsabi na mas komportable siya for now to stay with the Netherlands. Hindi siya umalis ng the Netherlands. Kasi kung takot siya sa proseso, dadakpin siya sa Netherlands, dapat sumakay na siya sa eroplano at sinabi doon sa piloto na okay sa kanyang magbiyahe ng Austria. Pero pinili niya na dyan muna siya sa the Netherlands. Opo. Muli, linawin ko lamang na kung sakali mang i-reject ng the Netherlands o ng Austria nga, kasi yun ang host country kung saan kaya siya nakakuha ng visa, ay possible na makapag-motion, makapag-ano pa siya, tawag nito, apela doon sa kanilang naging desisyon, at tatagal pa yan ng ilang taon siguro o gaano katagal, at habang ito'y pinoproseso, attorney, ay hindi siya magagalaw ng Pilipinas o ng Philippine government, kaugnay pa rin po sa kasong kinakaharap niya dito. It depends, to be honest, no. It depends on the government concerned. Kasi pag gustong irespeto ng gobyerno, ng foreign government, yung kanilang proseso, pwede nilang pahabain all the way to the Supreme Court nila. No? Pero pag magdesisyon yung kanilang gobyerno na isurrender yung kanilang rights o yung kanilang let's say kinikilalang arrangement with the European Union, sino makakapigil sa the Netherlands na kahit yung visa ay originally given by Austria, sino makakapigil sa the Netherlands na isurrender si Attorney Roque sa Philippines? Yan naman yung reality. Pero yung sinasabi lang natin yung proseso na galing rin kay Attorney Roque, dahil yung nagbigay sa kanya ng visa ay Austria, yung the Netherlands na mismo raw ang nagpapatravel sa kanya. Kaya sinabihan siya na lumipat ka na ng bansa, pumunta ka ng Austria, ayaw na nilang harapin ang problema. No? So, pinasa nila sana sa Austria. Pero iba yung naging desisyon ni Attorney Roque kasi kaka-opera lang sa kanya. So, based on the medical recommendations of his doctors, pinili niya na magstay muna sa the Netherlands. Opo. Pero paano kaya ito tinitingnan ng host country, attorney, itong kaso at itong arrest warrant nga laban kay Attorney Harry Roque? High profile na kaso yung kay Attorney Roque, no? At tinitignan rin nila yung nagre-request na gobyerno. Ito yung kay PBBM. So kung ikaw ay gobyernong the Netherlands, pag-aaralan mo yung lahat ng sirkumstansya, yung aligasyon ni Attorney Roque, yung nababalitaan mo sa main news, at yung aligasyon ng requesting country, which is the Philippines. At base sa sarili nilang investigasyon at pagsusuri ng mga argumento at ebidensya, magdidesisyon bilang isang sovereign country ang the Netherlands o yung Austria later on. No? So, for now, the mere fact na hindi pa sinusurrender ng the Netherlands si Attorney Roque sa Interpol at sa Pilipinas, ibig sabihin
hindi pa sila kumbinsido na dapat ibalik si Attorney Roque. Now, kung ikaw yung magdidesisyon, kung ikaw ay Dutch government, mababahala ka sa mga nangyayari sa Pilipinas dahil sa akusasyon ng isang Zaldico laban sa ating Pangulo na sabi niya involved sa graft and corruption raw ang ating Pangulo. At nakakabahala rin na yung kapatid mismo ng ating Pangulo, no, si Senadora Amy Marcos, ay nag-aakusa rin ng ating Pangulo ay gumagamit raw ng illegal na droga. So, at sa simpleng pagpapadrug test, hindi pumapayag ang ating Pangulo. No? So, kung ikay Dutch government, mababahala ka at baka mag-a-analyze ka at magbigay ng konklusyon na yung paratang kay Attorney Roque ay isang political na paratang. At yung depensa naman ni Attorney Roque, bakit siya kakasuhan? Ginagampanan niya lang naman ang kanyang trabaho bilang abogado. Sinamahan niya yung kliyente niya sa isang government office. So, yan yung mga anggulo at sirkumstansya na pag-aaralan ng bansa kung saan nag-apply ng political asylum si Attorney Roque. Bago ko lang ipasa kay Attorney, ngayong kanselado na po ang kanyang pasaporte, makakabiyahe pa rin ho ba siya? Makakapaglibot pa rin, makakapaglabas pa rin ho ba si Attorney Roque within sa Europa mismo? Yung narinig ko sa interview ni Attorney Roque, interview niya to kay Maharlika, no? Yung narinig ko ay parang may medical passport yata yung parang ginamit. So, i-review lang natin, no, yung kanyang pahayag. If it was the Netherlands government asking him to travel to Austria, bibigyan siya ng necessary travel document paper para makatravel siya. Pero yun nga yung aking narinig, siya mismo ang nagsabi nung pinapili siya ng piloto ng eroplano. Sabi niya mas komportable siya to stay temporarily, no, stay put muna sa the Netherlands because yan yung advice sa kanya ng kanyang mga doktor. So yan yung sitwasyon. Kahit wala siyang passport ng Pilipinas na magamit, yung bansa kung saan siya ngayon matatagpuan, pwede magbigay ng necessary travel document para makalipat siya sa ibang bansa. Restrictive yung galaw niya, no? Nare-restrict, no? Kaya kailangan niya mag-apply sa gobyerno na kung saan siya naroon, kung magre-request siya ng travel. So talagang maapektuhan yung kanyang paggalaw. Attorney, maing aga, si Admar po ito. Dito naman po tayo sa issue po na kumakalat ngayon, mga patungkol doon sa succession, yung whole of government reboot, yung military back na magkaroon muna ng caretaker ang Pilipinas, sakali mag-resign or mawala sa posisyon sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Siguro 101 lang para sa ating mga kababayan. Ano po yung sinasabi sa ating konstitusyon, sa ating batas po, Attorney? Patungkol po dito sa usaping ito, sino yung pwedeng mamuno? Pag may nag-resign, sino bang papalit? Ano ba ang legal? Ano ba ang naayon sa konstitusyon? Nakasabi sa Section 8, Article 7 ng Philippine Constitution, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of both the President and Vice President, the President of the Senate, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. So, klaro naman sa ating konstitusyon, no?
kung susundin natin ang succession rule base sa konstitusyon, pag nag-resign si PBBM, si VP Sara ang magiging presidente. At kung both PBBM and VP Sara will resign, o may mangyari sa kanila na permanently hindi sila maka-perform ng duty nila, it will be the Senate President. So it will be Senator Tito Soto. At kung hindi naman sila, pwede, it will be the present Speaker of the House, Congressman D. So yan yung base sa konstitusyon. But dito sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, dahil sa malaking issue na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung solusyon ng mga Pilipino ay iba't iba. Yung iba, nagpapanawagan na dapat mag-resign si Pangulong Marcos kasi ang continued stay niya sa ating bansa ay talagang nakakasama na sa administrasyon ng panggobyerno at sa ekonomiya, kaya dapat umalis siya at ibase natin sa konstitusyon, VP Sara will assume or should assume office. Pero yung iba naman, yung kaalyado ng let's say sa mga kulay-kulay, yung iba sinasabi nila no to Marcos, pero kung mag-a-assume man lang si VP Sara, wag na lang. They would rather have Bongbong Marcos continue hanggang 2028 rather than allow VP Sara to become president. For the reason, i-analyze natin, yung iba nagsasabi na pag naging acting president si VP Sara hanggang 2028, unbeatable na siya sa susunod na eleksyon. So, ang kanilang rason ay political. Ayaw nilang lumakas ang political stock ni VP Sara na sa pagdating ng 2028 election ay unbeatable na. So, they would rather continue with PBBM na kinukondena rin naman nila, pero political yung kanilang solusyon. Yung iba naman, pinapanawagan na both PBBM and VP Sara should resign. At kung mangyari yon, hindi rin naman nila sinasabi na si Senator Soto yung gusto nilang maging presidente. Yung gusto naman nila, base lang sa haka-haka at sa mga nakikita natin sa social media, gusto nila military junta mixed with civilian government. At meron pang suggestion doon na may pinangalanan silang isang malaking negosyante. So, outside the Constitution yung mga yon. Sa personal kong opinion, very, very dangerous ang isang military junta. Very, very dangerous kung lalabas tayo sa Constitution. Bakit? Dahil in general, at base sa human nature, power corrupts. Imagine natin, yung mamumuno sa atin may mga dalang barel. Kailan pa kaya sila bababa kung mag-enjoy sila sa kanilang posisyon bilang leader, bilang military junta? O yung negosyante, anong makakapigil sa negosyante na yung utak niya negosyante pa rin at habang nasa pwesto ay hindi pamumuno ng bansa natin ang utak, kundi proteksyonan yung kanyang negosyo, yung kanilang mga negosyo. Kaya very dangerous yung mga opinion na dapat outside the Constitution yung succession in the event na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po bang mga usapang ito, mga isyong sumusulpot na kagaya po nito, attorney, ay sintomas po na ang ating kasalukuyang gobyerno, kasalukuyang administrasyon,
mahina o humihina na po at nakakaligtaan na ang kapakanan ng taong bayan kasi ito na lang po yung mga lagi pong nagsusulputan po ng mga issue? Yung mga malalaking issues na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, wala nang solusyon ito. No? Talagang pabagsak na ang administrasyon at defensive na masyado yung administrasyon. At yung magsasuffer nito ay tayo, taong bayan. Yung ekonomiya natin pabagsak na ng pabagsak. Kahit sa planong flood control, yung mga legitimate flood control, hindi na ipapatupad dahil takot na rin yung administrasyon na mapagbintangan na magkakaroon na naman ng korupsyon kasi galit nga yung mga tao. So, natrap tayo sa sitwasyong ito dahil nga yung dalawang malalaking issues laban kay Pangulong Marcos hindi pa nasasagot. Uulitin ko, ano yung dalawang issues? Yung mga akusasyon sa kanya ni Zaldico na kasama bilang insider sa kanilang grupo. At yung pangalawa, yung akusasyon na gumagamit raw siya ng illegal na droga, sabi ng kaniyang ate, no, ni Senator Amy Marcos. Simple rin, no, ang solusyon kahit mauna na lang sa issue ng illegal na droga. Dapat magpa-hair follicle drug test na si Pangulong Marcos. The longer it takes na hindi niya gagawin, pag ginawa niya ito 3 months after, magsususpect siya yung tao na he was just buying his time para hindi na gumamit sa ngayon para after 3 months, negative na. Or habang tumatagal, papasok rin sa utak natin na baka dudoktorin lang ang resulta ng hair follicle test. Kasi sino ba namang hindi matakot kung ikay ospital na magko-conduct ng hair follicle test, yung subject mo ay Pangulo ng Pilipinas at yung kanyang pamilya. Kaya talagang sa aking palagay, it will take the ultimate sacrifice from PBBM para maayos ang bansa natin to step down, no? At bago niya gawin 'yon, makipag-usap siya sa successor niya kung ano yung terms and condition niya. At kung alamin niya kung papayag rin yung successor niya sa kanyang terms and condition, no? Kasi baka hindi rin pumayag at yung kanyang sakripisyo talagang totoong sakripisyo kasi hahabulin siya ng batas pag hindi na siya presidente. Imagine, we are asking him to resign once he loses his presidential immunity, di kulong siya. So yan yung reality, no? Yung humihingi ng resignation ng presidente, naniniwala ba tayo na voluntarily magre-resign siya? Ako, wala sa isip ko yan. Hindi magre-resign voluntarily si PBBM kasi pag ginawa niya yon, yung kaso laban sa kanya, yung akusasyon laban sa kanya, at dahil hindi na sila magkabate ng kanyang vice presidente, sa kanyang isip, hahabulin siya. So, yung sa mga nananawagan na mag-voluntarily resign si PBBM, do you honestly believe na gagawin niya yon? So yan yung tanong ko sa inyo. Yun nga lang, because he will not voluntarily resign, ang bansa natin pababa na ng pababa economically, ang gulo-gulo na natin politically, pabago-bago at yung pumapasok na mga balita tungkol sa korupsyon, dati pinag-uusapan lang milyones, ngayon bilyones na. Bilyones. Nakakasuka na, nakakagalit talaga. Kaya that is the price
that PBBM has to pay, especially remember yung kanyang campaign slogan, Unity, dati. At mahal niya raw yung bayan. PBBM, ano na nangyari sa Unity mo? Watak na ang Pilipinas. Yung dati mong kasama, kalaban mo na. Yung dating kalaban mo, ayaw ka lang pa-resignin dahil takot-takot sila kay VP Sara na mamuno bilang presidente. Magulo ang Pilipinas at wala akong nakikitang kaliwanagan unless na magkaroon na ng bagong gobyerno. So, hindi natin alam kailan yun mangyayari. Opo, and dito po sa investigasyon po, attorney, ano po ang dating sa inyo? Dahil meron pong mga pahayag ngayon yung ilang miyembro ng, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee na parang hindi na masusundan, wala nang mangyayaring investigasyon kasi parang meron ng report na ang ihahain at parang papayagan or hahayaan na lang po yung ICI ang manguna po dito sa investigasyon. At hanggang sa kasalukuyan, yung ipinangako ng ICI na isa publiko yung investigasyon, hanggang ngayon ay hindi pa naisa sa katuparan. Meron silang mga media advisory, puro mga executive session, attorney. Ang sinasabi ng gobyerno, transparency, dapat may managot. Ito po ba ay patuloy na pinagluloko ang taong bayan sa mga ganitong klase po na mapahayag? Kung natatandaan nyo, no, nung kampanya, nung pagtakbo kong senador, isa sa aking panukala ay amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Act. No? Yung tatlong batas na yan ay nagagamit para pagtakpan ang korupsyon at criminal acts. Legally, pwedeng i-justify legally ng ICI at sabihin, we cannot divulge this information na yung nangyari because of the data privacy law. No? So, yung pagpapalabas nga ng SALN sa Senado, voluntary pa yon. Pero yung tanong ko, lumabas na ba yung SALN kahit ni Pangulong Marcos? Pinalabas na ba o hindi? Hindi ko alam, no? Kahit yung sa opinion ng nakaupong ombudsman ngayon, si Remulla, sabi niya pwedeng ilabas under certain circumstance, but yung Pangulo ba, nilabas niya na. Now, everything na mga nangyayari, sabi ko nga, personally, I feel already that it is a hopeless case. Wala na. It is a survival game na nilalaro na lang ni Pangulong BBM at survival game rin na nilalaro ng lahat niyang mga inappoint sa gobyerno. Imagine mo, pag nag-resign si BBM, they will all be replaced. Kung hindi man lahat, many of them will be replaced by the next administration. Mawawalan sila ng trabaho. So, it is a political and economic suicide on their part. Kaya nga, ang dami ring supporters ang administrasyon dahil maraming tao rin na nabubuhay dahil sa posisyon na meron sila sa gobyernong ito. That is the reality. That's why kahit baluktot na yung argumento na kahit may akusasyong ganyan kay PBBM, for as long na hindi mag-resign si VP Sara, yung okay na nandyan lang si PBBM. Baluktot na yung mga rason nila. Meron pang isang personality nagsabi na dapat, no, both should resign, no? If not, hayaan na lang natin si PBBM dyan sa pwesto kasi ang paborito niya raw na kandidato tatakbo sa 2028 pa. So they would rather sacrifice the present because they're already thinking
of the future of 2028. Dahil nga takot na takot sila na maging presidente si VP Sara siya ngayon. Kasalanan ba ni VP Sara? Siya yung constitutional successor. Takot na takot sila kasi pag naging presidente si VP Sara, together with the government resources, talagang leading candidate na siya by 2028 presidential election. So, saka, yung isa pang importante, magkakaroon na, naniniwala ako, magkakaroon na ng reforma sa COMELEC natin pag nag-upo si VP Sara before the 2028 election kung mag-resign si Pangulong Marcos. Kasi we need to ensure that the 2028 elections must be fair. And dapat yung pagbilang hindi iasa sa vote counting machine. Dapat ako'y naniniwala, manual counting at the precinct level. Without a credible and fair election, nakakatakot ang 2028 election. So, yung sa aking opinion, sa ngayon, may mga sektor na kahit ayaw na rin nila kay PBBM, for as long na si VP Sara yung papalit, hindi silang papayag na bababa si Pangulong Marcos. Opo, itong napag-uusapan na natin ngayon, attorney, ay patungkol pa sa mga kontrobersya, problema na mga namumuno ngayon. Hindi na ito, kumbaga parang yung pinaka-welfare din ng taong bayan ay hindi na po napag-uusapan. Kaya nga po, ang aming pong poll question ngayon sa ating mga kababayan, kung nagiging matatag pa ba ang kasalukuyang gobyerno para gampanan yung kanyang tungkulin sa pagtutok, sa pagtugon ng mga pangangailangan ng bansa ngayon, lalo na nandyan pa rin yung problema sa healthcare, sa ating kalamidad. Ngayon, meron pong bagyo dyan po sa Visayas, sa Palawan, sa inyo po, dyan po sa Negros Island region po. Hindi na ito napag-usapan, itong issue ngayon. Kumbaga, though malaking issue pa rin ito, pero yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan, na parang naisasantabi na. At ang ekonomiya rin natin ngayon, marami na nagsasabi na wala na pong nahihimok, budget na tayo, pangit na yung imahe natin sa international community dahil nga po dito sa mga mabibigat na issue na ito, attorney. Sa tingin nyo po, hindi na matatag or matatag pa? May pamamaraan pa para maipagsabay itong pagharap ng kontrobersya sa korupsyon at pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa kasalukuyan, attorney? For as long as ang presidente natin ay si Bongbong Marcos, it is a hopeless case already. Inaabangan na lang natin yung 2028 election. It's really a hopeless case for me. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo at paalala muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Mga kababayan ko, maging matatag tayo kasi napakahirap yung hinaharap nating sitwasyon sa bansa natin, no? Dito sa Bacolod, kita ko, nabaha na rin yung syudad ko. Dati hindi ganito kalala ang baha. Pero ngayon, baha na rin, no? So, ang daming apektado. At wala akong makitang, sa totoo lang wala akong makitang pinakasolusyon dito kundi mag-sakripisyo, mag-ultimate sacrifice ang ating Pangulo at bumaba sa pwesto, no? Pero logically, napakabigat yung hinihingi natin dahil takot na takot rin yung tao na makasuhan at ilagay sa karsel. At yung mga supporters niya, na lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, takot na takot rin na mawala ang kanilang presidente dahil mawawalan rin sila ng trabaho. So, yung sa aking palagay, yung pinakasolusyon para mabago lahat ng ito, ultimate sacrifice ni Pangulong BBM. He started his administration full of hope, no? Kasama tayo, no? Uniteam.
we were really hopeful and we wished him well na mag-succeed siya at mabawi yung masamang naging pangalan ng Marcos, no, sa maraming tao. Sinuportahan siya ng pamilyang Duterte, sinuportahan siya ng mga supporters ng mga Duterte, ng mga DDS. Pero tignan niyo yung mga nangyari ngayon. Yung mga DDS kalaban niya na dati kasama niya nung kampanya. At yung mga kumakalaban sa kanya dati, nagbaliktad na yung mundo. Yung dating tinatawag siya ng mga masasamang pangalan, ngayon ay nakasuporta sa kanya, pero hindi suporta dahil sa pagmamahal, pero suporta para wag lang siyang bumaba sa pwesto para hindi makaupo si VP Sara kasi may sarili rin silang agenda. Kaya yung sa akin, it is a daily struggle for us. At kung padaanin natin sa demokrasya at sa Constitution, we have to prepare for the 2028 election dahil hindi naman tayo pwedeng manawagan outside the democratic process. But I hope na individually we take care of ourselves and our family na ma-survive natin ito hanggang sa susunod na administrasyon. Mabuhay pong Pilipinas. Thank you, Attorney, at mabuhay rin po kayo.